Flip top, walang bawi moments. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago yon, iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Ang unang MC sa ating listahan ay si Looney at kontra yan kay Shea. Unang naganap ang laban nila noong 2x2 semifinals kung saan katandem ni Looney si Abra at kasangga naman ni Shea si Smaglas. Grabe yung matchup na to. 4 na halimaw sa taas ng entablado ang nagsalpukan. Classic Team LA yung napanood natin pero nagawa pa rin silang talunin ng Team SS. At doon naglaho ang tsansa ni Looney at Abra na makuha ang titulo bilang pinakaunang kampyon ng 2x2 na kalaunan ay napasakamay ni Shea at Smaglas. Ngayong round na to, ikaw lang ang mapupuruhan talaga. Nabubulol-bulol ka pa, ayaw gumana ng panga, nanguutal ka na kapag nauunahan na ka ba? Ayaw gumana ng panga, nakaluwa na yung mata, nagluluha pa talaga sa kakagaya mo sa akin, nagmumukha ka ng tanga? Presidente ng battle rap? Oo, nung sunugan, no excuses. Wow. Pero yung presidente, ang hit song, pasensya na, tao lang. Wow! Ano? Matalino ka nga, oo. Pero ginagamit mo naman sa maling paraan. Di mo ako maloloko. Aking alam na gumawa ka lang ng kanta ganyan para matakasan mo yung kapabuyan mo sa nakaraan. Makalipas ang 4 na taon ay muling nagharap si Looney at Shea pero sa pagkakataon na to, wala na yung mga katandim nila at silang dalawa na lang mismo yung magbabakbakan sa entablado. Lumalabas na underdog si Shea dito dahil noong mga panahon na to ay wala pang talo sa one-on-one battle si Looney. Tapos marami rin na nagsasabi na si Smaglas lang daw ang nagdala kaya nagkampiyon sa 2x2 ang Team SS. Pero expect the unexpected dahil sa pangalawang pagkakataon ay tinalo ni Shea si Looney sa isang dikit na laban. At dito rin nalasap ng hari ng tugma ang kanyang unang talo sa one-on-one battle. Tingnan nyo, kunwari hindi apektado. Sa flip top, ito pinakamareklamo, kala mo talentado. Galit sa mga hurado, pwes ako ang punong mahistrado. Pamihado, nagpasulat na naman kay Smag, palit gramo. O, diba? Dapat sinabi mo kamo, huwag yahabain masyado para di ka mahirapan magkabisado. Walang talab sa pari ng tugma ang mga baramong dispalinghado kaya mag-report ka na lang para malaman ng mga tao kung gaano ka kaapektado. Time! Alam nyo ba, nung 2x2 dati, may kumalat na chismis. Champion na daw yung Team LA kasi nagsama yung dalawang big fish. Big fish? Baka selfish na di marunong magpasahan. Kaya nung natalo, ayun, sisihan. Pa-post-post pa sa Facebook yung kapatid mong kamukha ni Melay. Kesyo yung kuya niya daw, undefeated, unrivaled. Ulol, sino ka ba? Tignan, pumunta ka ng YouTube, tignan mo yung views ng semis, 7 na yung 0. Yung 7-0 kita. Sunod, J. King vs Tipsy D. Sa Aspacan 4 event sa Pampanga, nagkatapat si King at si Tipsy para sa second round ng 2016 Isabuhay Tournament. Kung sino ang mananalo dito ay aabante patungong semis at sa naging salpukan nila, si Tipsy D ang nag-uwi ng panalo. Pero may mga hindi kumbinsido sa naging resulta ng laban at ang dahilan nila ay hindi naging malinis ang performance ni Tipsy D. May pangyayari kasi doon na napahinto siya ng ilang segundo pagkatapos niyang mag-rebat sa round 3. Kaya aminadong mas kilala ka sa akin pero ako yung mas bukang bibig kasi lamang ka lang sa paningin, ako lamang sa pandinig. Para mo nakakagulat ang sa akin nakakayanig. Tumatagos ka lang sa globo, ako gumugunaw ng daigdig. Tapos sasabihin mo na magkakaroon ka lang ng kalabang magaling pag humarap ka sa salamin. Matagal mo na palang alam ang kapalaran na kailangan mong harapin dahil ngayong gabi dumating na ang inaasahan mong kalaban na magaling at iniwang kitang bintana ng kabaong ang kaharap mong salamin. Makalipas ang isang taon sa parehong event at lugar ay muling nagharap si Tipsy D at J. King. Nakapalo pa rin to sa tournament pero sa 2x2 na kung saan kasama ni J. King ang katandem niyang si Romano at sa torneo na to, dito rin nabuo ang super team na Sinyo at Tipsy D. Kung sinong tandem ang mananalo dito ay aabante na sa finals. Naging balagbagan pa rin naman yung laban pero sa huli, Sinyo at Tipsy D ang nakasungkit ng panalo. At gaya ng narinig nyo kanina, sa parehong event at lugar, muling nilaglag ni Tipsy D si J. King sa tournament. At di ba tinalo ka rin niya? Oo, tinalo ko niyan. Pero wag mo nang ipangalandakan kasi di naman mananalo sa akin yan nung aspakan kung di niluto yung laban. Kaya dapat nilulukan. Kaya huwag ka na maghiganti pa. Duwende ka. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo kasi kung ano ang laki ng ating pagitan, yun ang liit ng tsansa niyong manalo. Para sa pangatlong pwesto, Jonas kontra kay Batang Rebelde. 2011 nung unang beses silang naglaban at pareho nilang debut battle yun. Kumbaga hindi pa nila gaanong gamay yung rap battle at hindi pa nila kilala yung estilo na para sa kanila.
Umabot pa sa OT yung battle at pagkatapos si BR ang tinanghal na panalo. Ika na ba yung sinasabi nila na P, nakamalakas daw sa tansa? Ngayon ay papaki, tako sa kanila. Hindi ikaw ang P, nakamalakas. Ikaw ang P, nakamalansa. Tangina ka. Isa kang bagitong supot na maangas ang ugali. Piling gangsta subalit may gatas pa sa labi. May balat ka sa puwet kaya malas ka palagi. At sa sobrang pangit mo walang babae na sa'yo'y nangahas magpalahi. At sa higit 10 taon nilang pagbabatak sa rap battle ay muli silang maghaharap. Ang kulit lang nito dahil hindi nakapaloob sa kahit anong tournament yung battle na to. Basta rematch lang. Pero tingin ko makatarungan naman na mag-rematch sila dahil napakatagal na nung unang laban nila. Kung nung unang laban nila pareho nilang debut battle, ngayon naman pareho na silang veterano sa eksena. Naging solido yung palitan nila pero gaya ng naunang resulta, si Batang Rebelde pa rin ang nakakuha ng panalo. Ba't kami ulit pinaglaban mo neto, Arik? Ako tuloy sobrang nabwisit. Kasi tinalo na ako neto dati. Nung matalim pa ang aking, nung mapurol pa aking isip. Pero ngayon, hindi na pwede. Kasi matalim na aking panggilit. Ako'y naging tiger na pang forest. Sabang naging tiger ka pang biscuit. Pero yung content basura, tulad nung compass na pinandedetect ng tao. Tayo na compass, pinandedetect mo ng tao. Pues meron akong map para mahanap kung nasan ka at dun ka ilang paso. Kasi mapa kanan o kaliwang kamao. Parehas lang malagim yung option at yun ay kombuhin ka ni Moko Jane o saksakin ka ni Gregor. Sige, pick your poison. Pangapat sa ating listahan, Flick G versus Sayad. Sa Ahon 2 ang unang naging laban nila at 2-on-2 battle to kasama ni Flick G si Damsa habang si Aklas naman ang kay Sayad. Nakuha nila Sayad yung panalo dahil sa kabuuan ng naging battle, kita na mas lumamang yung tandem nila dahil mas pang 2-on-2 yung baon nilang sulat at mas madiin din yung mga linya na binitawan nila kumpara sa hinain ni Flick G at Damsa. Ikaw, isa ka lang gangster na ateista. Wannabe Eminem na nilampaso ng scholar na aktivista. Shit! Huwag ka magpakabayani. Di kayo magkakaroon ng estatwa ng sabay sapagkat blade pa lang kayo, espada na ako ng panday. Ano sa sinabi niya? At naalala ko na to, si Ikatlo, sumpang di dapat katakutan, di ba matyaga ka? Pero nadapa ka! Kay Juan na batugan, ngayon sabik ka manalo! Ano yung ensayo? Araw-gabi sila'y magkatabi, kaya hindi na kami magtataka! Kung isa na lang itlog ni Damsa, at sa'yo, tatlo na pre! Mahigit 7 taon nang nakalipas, sa Ahon 9 event ay naikasa naman ang 1-on-1 battle ni Flick G at Sayad. Naging classic yung style clash battle nila pero pagkatapos ng tig-3 round, kay Sayad pa rin pumabor ang naging laban at muli niyang tinalo si Flick G sa Ahon. Magkaiba ang imaginary sa visionary. Ikaw yung dick sucker, ako yung dictionary. Ikaw yung ill sa ilustrado, nag-ilusyon na naman si Barry. Kung may ill man sa'yo, yun na yung galing mo kasi illusionary. Pero nakalaban ko na daw to dati. Tinulbos at linapastangan. Ang kaso nga lang, wala akong maalalang ganong klaseng kaganapan. Tinumba na nga ba kita? Pasensya na pero hindi na ba kayo nasanay? Yung malulupit na linyahan nga nakakalimutan ko, yung pa kayang maliliit na bagay. At ang huli, Tipsy D kontra kay Looney. Dahil sa solidong rookie year ni Tipsy D sa liga, sila ni Tordy ang nagrepresenta ng Bataan para sa 2x2 tournament. At nakatapat nila sa unang yugto ng torneo ang super team na sina Looney at Abra. Pinakitaan tayo ng solidong chemistry ng Double D pero hindi pa rin naging sapat yon para ma-upset ang Team LA. Madali lang magpakaloni at maglakas ng boses, ikaw ay puro hype. Madali lang magsulat ng multi at magandang punches, ikaw ay stereotype. Hindi ka hari ng tugma o ng rhyme scheme, hindi rin prototype. Digmaan lang salita, ito ang fight scene, let's brawl tonight. Kasi, ito na ba yung kalaban namin Tipsy D? May mabahong katabi? Yung kasama mo kasi sobrang kabado na tae, kaya wala akong pake kung mas matapang ka pa sa barako na kape. Oo, yung ngipi mo sa harap pare, masyadong malaki. Muling nag-cross ang landas ni Looney at Tipsy D pero sa pagkakataon na to, sa semifinals na ng Isabuhay Tournament. Pinaalala ni Tipsy D yung sinabi ni Abra nung laban nila sa 2x2 na mas may tsansang manalo si Tipsy D pag nag-solo na lang. Tsaka baka nalilimutan mo, sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may tsansa ako manalo pag nag-solo na lang. Mas may chance ako pa siguro kung nag-solo ka na lang. Grabe yung naging battle nila. Malakas na Tipsy D yung napanood natin pero ibang Looney yung kaharap niya.
Walang balak magpatalo ang hari ng tugma na nakatungtong sa entablado. At sa pagtatapos ng laban, kay Looney pumabor ang lahat ng hurado at nawala na rin ang tsansa ni Tipsy D na makuha ang kampiyonato. Bukod pa doon, naiparamdam din niya kay Tipsy na maparuki o veteranong Tipsy D ay hindi uubra sa hari ng tugma. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng Balanga? Yuyupi ito sa akin parang kalye sa Balara. At magbimistulang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! Ang daga! At ayan nga ang mga walang bawi moments sa liga ng Flip Top. May naaalala pa ba kayong ganitong senaryo? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan.